Habang naghihintay si Jomar kasama ang iba pang kliyenteng nagrereklamo laban sa kumpanyang DigiCars, isang announcement ang inilabas. Kakausapin ka na, 5 na. Makikipag-usap daw ang kanilang kampo pero sa pamamagitan lamang ng isang video call. May may-ari nga, bakit ka na nawawala? Hindi po. Nawawala yung may-ari. Habang ipinaliliwanag online ng isang kinatawan ng DigiCars ang magiging proseso sa reimbursement o pagsasauli ng pera, biglang nagkainitan ang dalawang panig. Ayun ang gusto namin mangyari, balik yung pera. Sir, tinatanong mo ako kung gusto ko mangyari. Paano ko sabihin ko gusto mo mangyari nga? Sir, sabihin ko kung gusto ko mangyari. Ano gusto mo mangyari? Ibalik yung pera! Ilang sandali pa, tinapos ang video call. Lumipas sa maghapon na walang napala ang mga kliyenteng pumunta sa opisina ng araw na iyon. Nitong May 23, sinamahan ng resibo ang grupo ni na Jomar at Nanay Jonah sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumalabas sa investigasyon nila na rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC ang DigiCars bilang isang wholesale and retail trade, repair of motor vehicle and motorcycle. Isa sa tinitignan natin kasi para kasi pwede ka mag-accept ng investment o pumasok sa isang financial business, dapat may secondary license ka nun. Hindi enough na yung may SEC ka lang, pwede ka na mag-accept ng investment or other financial investments or financial business. Dapat kumuha ka ng secondary license for that. Sa resibong ito mula sa DigiCars Auto Trading, nakapangalan si Reynaldo Calda bilang President and CEO ng kumpanya. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng DigiCars Auto Trading. Mga kapuso, sa ika-6 na palapag ng gusaling ito, nag-oopisina ang DigiCars. Kukunan natin sila ng panig. Susubukin natin na makuha kung ano ang kanilang panindigan, ang kanilang katayuan hinggil po sa reklamong ito. Susubukin nating kumatok at magtanong kung meron pang personnel, pati na ho doon sa 6th floor ng building na ito. Mga kapuso, sinubok nating makuna ng panig ang DigiCars. Pero gaya po ng ating naranasan, wala akong humarap dahil unang-una yung showroom sarado. Hindi na rin po tayo pinapanik ng building manager sa ika-6 na palapag kung saan sila nag-oopisina. So, ang lumalabas mga kapuso, 2 araw mula nang ito'y magbukas matapos ding dumugin ng mga complainant, sila po ay nagsara. At hanggang sa mga oras na ito, nananatili ang kanilang opisina, mistulang inabandona. Samantala, tuluyan ang nagsampa ng reklamo ang 10 sa mga biktima umano ng DigiCars. Pwede siyang pumasok sa estapa under the revised penal code tsaka sa revised corporation code. Estapa, ito kasi yung negosyo nila parang lumalabas na meron silang misrepresentation eh. So, sinasabi nila na ganito, ang lisensya nila sa negosyo nila ay ganito, pero iba yung ginagawa nila. Pag nakita natin sa investigasyon natin ay na-violate din nila ito, kakasuhan din natin sila dito. Matapos na nangyaring pagrereklamo sa NBI, nakahinga raw ng maluwag si Nanay Jonah at Jomar. Na-explain ko sa kanya na mayroon tayong pag-asa na kumbaga step 1 pa lang to. Kasi iiyak ako sa, hindi yung iyak ko na iiyak ako dahil at least meron patutunguhan itong pinaglalaman namin. Nagkaroon po ako ng pag-asa na mambigyan ng hustisya yung pera na binitawan namin. Pag naging okay po to is maging okay, maging smooth na rin po yung pag-aaral ko at yung